Yan yung view pagkagabi. Puro star. Yan. Again, this is Mon. So, ako nga pala si Mon. Welcome to my YouTube channel. And, yun. Diretso na tayo. Update ko kayo kasi doon sa project car natin, nag-bopping ako ng windshield. Kasi nung nakaraan, nag-try ako mag-drive ng gabi. Grabe, sobrang liwanag ng mga nakakasalubong ko. Parang kinukuha ng liwanag. As in, parang may mga bulala ako sa harapan ko. Ang hirap, syempre. So, ginawa ko, nanood ako sa iba sa YouTube kung paano gagawin. Tanong ako kung paano gagawin. So, may mga na-recommend sila gaya ng serum oxide ba tawag dun. Tapos, nabili ko lang yung sa Shopee. Serum oxide na meron ng kasamang bopping pad. Then, yun, agad-agad. Tinry ko na siya sa may windshield. So, bali, wala akong idea kung paano yung tamang bopping. Pero, pinag-aralan ko lang. Then, hindi ko rin alam na meron palang tamang temperature yun. Yun, serum oxide sa lagyanan, panghalo, tubig, pangusig, tas baril na merong ganito pang bopping. So nasa Shopee naman lahat yan, pamunas para lang sa salamin. Bali, lagay ko muna to dito, tapos lagyan ko ng tubig, saktong tubig lang para mag tamang texture. Kinailangan ko ng barena. So, sa barena ko lang siya may lalagay since iba yung fittings niya. Then, paano mo lang yung texture ng serum oxide sa tubig, yung parang dalgona coffee. Ganun yung gagawin mong texture niya. Yun yung pinaka-ideal na texture. Yun ang sabi, di ba? Tapos, sa pag-apply naman, hindi talaga ako marunong. So, tamang pahid lang ako anong gusto ko. Then, bopping na. So, sabi doon, meron palang tamang temperature sa pagbabopping kasi pwedeng mag-crack or pwedeng mabasag yung salamin. So, meron akong pang spray. Ini-sprayan ko yan every time na binabopping ko. Pag feeling ko masyadong rough yung texture. Then, hindi ko talaga siya alam. So, gumawa ako ng portion kung alin yung uunahin ko dapat. Dapat ito muna. Tapos, yan lang yung binabopping ko. So, dito sa area na to, gusto ko talagang matanggal yung gasgas ng wiper. Pero, yun nga, nung nabop ko siya, hindi siya totally natanggal. Hindi siya totally nabura. Nabawasan naman kahit paano. Sagot naman ako sa mga comments ng mga subscribers natin. Pinaka-unang comment, sabi nung isa, why buy money pit? Kasi yun, nakadepende kasi sa tao yun eh. Totoo naman, medyo magastos talaga tong project car. Pero iba kasi yung saya na nabibigay niya sa'yo once na meron kang onting nagagawa hanggang sa matapos mo na siya. Wala, hindi ko afford yung brand new eh. So, doon tayo sa sa used car. Tapos gawin natin project car. Si Wings Picks naman, support kita bossing. Thank you po. Si 1046, support ako dito. Thank you din sir. Subscribe Lords. And thank you kay Wewel Cruz. Random kita. Nung unang binilan ko, sabi yung pinto lang sa likod ang problema. Putik na yan. Project car na nga dito akin. So, hirap no? Siguro para sa akin, pag bibili ka ng used car, maganda may kasama kang mekaniko. Trusted mechanic, magaling. And madidiscuss nyo sa'yo kung magkano yung abutin mong gagastusin kapag kinuha mo yan. So, hindi yung mali ko. Tapos, sabi ni Sir Earl Daniel, Pamintuan, tuloy lang.
Hindi ka nag-iisa, marami tayong ganyan. Yun, thank you, marami tayo. May karamay. Si Sir Bolshevik. Sana bumili ka ng pure GLI na. Sakit sa ulo niyan, sa wirings pa lang. Sama mo yung fur lines niya, hindi proper eh. Quality pa lang ng hose na pamalit galing sa auto supply, not same as OEM. As GLI, kaya prone sa leaks. That's true. Pero yun nga, as much as possible, may kakabit natin dapat mas maganda original. Pero so far, wala pa kasi masyadong alam dito eh. Pero nagtatanong lang ako sa mga mekaniko. Ano gagawin ko dito daw po? Pops, ano gagawin ko dito? Contact sa mekaniko. So, si Sir Kurt Concepcion, planning to buy my own project car or project or daily car. Ito yung number one choice ko, kaya susubaybayin ko yung channel mo. Thank you so much, Sir Kurt. Sana makakuha ka na ng project car mo. Makapag-umpisa ka na rin. Sir Marjon Degia, boss, nagpaswap ka from 2E to 4E FE. Magkano inabot at saan ka nakakuha ng makina? Currently, Love Life EE110. Sa akin kasi 2E makina. Balak ko mag-swap sa 4E FE. Sir Marjon Degia, para sa itong sagutin ko muna yung tanong mo. Nakuha ko tong Corolla na engine swap na. So, kung saan makakuha, hindi ko lang sure. Pero marami naman nagbebenta dyan sa Blooming Tree. Nakita ko lang din sa YouTube. Then, para sa akin, 2E, para sa akin, enough na yun eh. Malakas na rin yun. Mas tipid pa sa gas. Kung magsaswap ka ng 4E FE, siguro, kung mag-change engine ka na din naman, consider mo na yung mas malakas. Yung mga higher, kaya yung mga 3SG, 30, 4AG, mga black top, silver top. Kung ano yung mga, pwede na nating mabigat-bigat na. Sir Raymond Asas, ganyan din sa akin, no? Ganyan din sa akin nung bili ko sa Sentra, B14 ko, dami ko nagastos. 60k bili ko, pero inabot ng 90k yung gastos. Almost 150k din. Pero at least masaya ka sa ginawa mo. At na-meet mo yung expectation mo na ganito yung mangyayari sa project car mo. Yung sa akin, Toyota Corolla 1990, AE92. 54k bili ko. So far, okay naman. Nasa shop pa. Almost a month. Good for you, sir. For 50k, 54k, okay na yung sasakyan mo. Si Sir Antonio J.R. Dumalao. Boss, sa akin, bili ko 70. Mga pinalitan ko, gulong, aircon. Pinalitan ko for 4 na gulong, aircon, 15k, radiator pan, condenser pan shock, shock mounting, bushing, injector seal. Pero pang ilalim to. Standing unit, overhaul ng makina, di ba pa? Hindi na kaso.